Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Brigadier General Orlando De Leon. Tungkol pa rin ito sa controversy sa Bukana Bridge. Sabi niya, FPRRD got his Bukana Bridge. BBM has Bunganga Bridge. Laway lang ang kapital. Ay, nako. Mapilit si Yusek Claire Castro na talaga daw legacy ng Marcos administration ang Bukana Bridge. Ayaw nilang patalo. Kanila daw talaga yan dahil sinimulan daw at natapos sa administrasyon ng Marcos Jr. Tanong dyan is, ano bang reckoning yung pagsisimula? Ang pagsisimula ba yung pagpirma o yung pag-construct? May mga nakikita akong post na si Mayor Basti Duterte na with Chinese counterpart, hindi, sakwan pala ito. Si Mayor Inday Sara 2018 nag-announce na siya na ang Chinese government out of goodwill ay nag-provide ng pundo, grant ang tawag nun, ODA, Official Development Assistance. Sinasabi ni Mayor Sara pa noon na meron ng Coastal Bay Project. May pundo na, funded by the city government. Kailang, ang major component ng Coastal Bay Project, yung road network, is yung bridge na dadaan sa Bukana River. Walang pundo. Kaya nung nalaman ni then President Duterte na nandyan na, may pundo na ang Coastal Bay Road Network o project ng Davao City Government, si Tatay Digong ang naghanap ng pundo. At dahil maganda ang goodwill o maganda yung relationship na nasimula ni Tatay Digong with the Chinese government, kaya yun, nag-provide sila lahat ng pundong kailangan para makonstruct ng bridge ay ibinigay ng Chinese government. At kaya nga, Chinese ang kontraktor. So, to me, yun ang pinaka-importanting parte. So, marami pang pinagdaan ng proseso, yung mga pag-aaral. Basta ang commitment ng Chinese government is they will provide. At nagkataon lang na nung umupo na ang Marcos administration, yun na, sinimulan na ang construction ng bridge. So, yun ang sinasabi ni Auntie Claire Castro o itong si PBBM na totoo, nasimulan panahon na ng Marcos Jr. Kailang yung pinaka-importanting parte, yung paghahanap ng funding. Tanong, kung si Tatay Digong, inaway niya ang China, nagmatigas siya dyan sa gulo sa West Philippine Sea, do you think the Chinese government will provide funding for that Bukana Bridge? I don't think so. Kaya, to me, ang pinaka-importante dito, ang talagang dapat pasalamatan ay Chinese government at saka si Tatay Digong. Mismo nga ang Pangulo, noong 2023 na, nung talagang sisimulan na yung construction ng bridge, sa isang speech niya, in-acknowledge niya ang malaking tulong. Sabi niya, we acknowledge the big help of my predecessor, former President Rodrigo Roa Duterte, for this
magnificent project. Sinabi niya yan, recorded yan. O bakit hindi niya uulitin yung salitang yun? Bakit totally inalis niya na sa picture si Tatay Digong? Doon mo makikita ang karakter ng isang leader. Kaya hindi mo masisisi yung mga nag-aakusa sa kanya sa administrasyon na credit grabber dahil inangkin niya na lahat. Hindi niya na in-acknowledge, hindi niya na pinasalamatan yung unang gumawa, yung unang tumulong. Ganun lang yun. Kaya, anong puna niya? Bunganga. Laway lang ang kapital. Oh, Sharon Rose Dacera. Sir, hanggang tarpaulin lang ang kaya ng ungas. Yun, no? Nakalagay, this tarpaulin is a project of Build Better More. Yun lang, tarpaulin lang. Ay, naka. John Paul Mendoza, nailed it, Sir Jen. Evelyn Ramirez, Batak Bridge din po. Tumpak, sir, sabi ni Rudy Degs. Ano pa? Lex Jaso, bunganga at kapal ng mukha. Meron Winslow, bunganga, baho pag yun, sir. Arlene Binay, thumbs up para dito, sir. Ann Mendoza, appear tayo sa comment mo, sir. Haha, you're second to Attorney Rowena Guanzon pagdating sa bardagulan. Connie Padilla, hahaha, sarap ng tawa ko pa sa inyo, sir. Na-bullseye nyo po. Ang lupit mo, sir. Meron pa siyang naunang comment. Sabi niya, PBBM, 4 ang legacy projects niya within Davao Region. Ang isa, Bukana, ba't yung 3 nakalimutan niya na? So, ang tanong, ano o nasaan yung 3 other legacy projects niya within Davao and its environ? Hindi natin alam. Baka haka-haka na lang yun. But anyway, credit must go to where it's due. It should be the Chinese government and Tatay Digong. Of course, pwede rin angkinin ng administrasyong ito. Basta lang, banggitin niya yung mga unang tumulong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong po sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. O karon mao na ni ang matagaan og yero nga apo ni Lola. Kay si Lola tigulang na. So naa si Lola. So nagtinabanga sila sa balay ni Lola. So nagpatindog si Lola sa iyang balay, iyang abuhan. So nahuman na gyud ang abuhan ni Lola nga gipatindog niya human na gyud og atop. So nindot na dili na gyud tuluan si Lola. Salamat Ginoo. Si Lola. So pila na imong edad la? Mag-86 na. So 86 na si Lola. So natarungan na ang imong balay Lola, tanawa. So nindot na kaayo. So si Lola 86 na ang iyang edad.
og dako kayang pasalamat. Unta nga daghang pa ang matabangan ni sir ni Ginoo nasama ka nako. Oo Lola. Salamat kay Nuho. Matusab sir nang sponsor ni ini. Gitabangan ako sa Ginoo labira ka sir. Sige Lola. So dako kayong pasalamat ni Lola kay natabangan siya. O salamat sa nagatan-aw o sa labaw po sa Ginoo nga natabangan si Lola. God bless.